Welcome po sa online Bible study natin. Tayo po muna yumukod at manalangin. Ama, nagpapasalamat po muli kami, Ama, dahil sa kakataon po nito, Ama, na muli tuturo nyo na naman po sa amin kung ano po ang mensahe nyo po sa amin ngayon, Ama. Lord, pagpalain nyo nga po kami, Lord, sa yung pakikinig ng inyong salita, Lord, na manggagaling, Lord, sa aking bunganga, Lord, na maging timely message po sa aming lahat, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord, talaga, Lord, sa lahat-lahat po ng mga binigay nyo pong pagkakataon sa amin, Lord, sa aming buhay, Lord. Patawarin nyo na po kami, Ama, sa mga nagawang pagkakasala, Lord, at pinapatawad na din po namin, Ama, kagaya po ng pagpapatawad nyo po sa amin ang mga taong nakagawan ng kasalanan sa amin. Ama, nagpapasalamat po muli ako, Ama, dahil sa share mo ito, Lord. Maraming salamat po. Ito lamang po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang isi-share ko po ngayon ay God chose nobody to be somebody. So, madami na po siyang pinili na mga tao sa Bible, na mga tao na nagsimula sila sa pagiging nobody hanggang sa naging somebody na sila. So, marami pong example dyan ay si Moises. Naging nakilala po siya bilang isang anak ng Faraon. Siya po sana ang susunod na magiging Faraon dahil sa kanyang galing, sa kanyang talento. Pero nung nalaman niya pong na siya ay Israelita, nung may nakita siyang Israelitang sinasaktan, hindi niya napigilan yung damdamin niya at nakapatay siya ng taga-Ehipto. Tapos noon, na-exile siya sa Egypt at naghintay siya ng 40 years upang makausap siya ni God. So, sa pagiging somebody, naging nobody, hanggang sa in-invite siya ni God na sinabi niya sa kanya na lead my people out of Egypt. Sabi niya, ialis mo ang aking mga tao dyan sa Ehipto. Pero sinabi ni Moises, ano yung sinabi niya? Nag-doubt siya, na marami siyang doubt sa kanyang sarili na, Lord, hindi po ako marunong magsalita. Hindi po ako magaling. Paano nga po kung tinanong po ako? Ganun po yung mga katanungan niya. Pero nonetheless, pinili pa rin siya. Hindi niya sinabi, ay sige, iba na lang nga rin yung piliin ko, hindi mo naman pa pala kayang magsalita. Hindi. Pinili niya pa rin si Moises. Ganun din kay David. Bago siya naging hari, pastol. So, nung siya yung naging pastol, blines siya ni God. Bakit? Na-defend niya ang sarili niya against sa mga leon, oso, lahat ng mga upang protektahan lang ang kanyang mga tupa. Hanggang sa na-appoint siya bilang pinuno ng mga gwardya. Hanggang sa kinamuhian siya ng kanyang hari, si Saul. At hanggang sa na-exile din si David. At naghintay din si David ng tamang panahon sa tamang hudyat ng Panginoon. Hanggang sa naging hari siya. Hanggang sa nakagawa ng kasalanan si David, napatay niya ang sarili niyang kawan, na isa niyang soldier, kasi nga nakiapid siya sa asawa nito. Hanggang sa up and down ang buhay. Bakit kaya ganun? Parang si Moises din. 'Di ba pinili na siya, na-i-appoint, naging magagandang kanya, nagkatotoo lahat ng sinabi niya in the name of God. Sabi niya magiging dugo ang tubig, naging dugo, mamamatay lahat ng mga unang anak, panganay na anak na lalaki, nagkatotoo. Pero bakit si Moises ay hindi niya narating yung promised land, 'di ba? Sila Joshua ang nakarating sa promised land. Nagiging up and down kasi nga naging stubborn si Moises, nagalit siya, nauna ang emotion. Pati din si Joshua, 'di ba? Sa mga taong lahat 'yon, lahat ng mga binanggit ko. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang way ni Lord. Basahin nyo itong Bible, yung way niya ng pag-invite kila Moises, Joshua, David, hanggang kila Isaiah, pare-parehas. Lahat, pati sa atin. So sa atin kasi, tinawag na tayo. First none,
Syempre, napansin mo naman sa buhay mo noon, nung first time mong nagsimba, nung first time mong talaga, yung tumanggap ka talaga ng totoong totoo kay Jesus, nawala lahat ng problema mo. And then, nung nawala lahat ng problema mo, nagkaroon ng malaking trials ahead of you. Lahat sa atin, pati sa akin. Nagkaroon, anong ginawa natin? Nag-backslide muna tayo, sumuko, kumbaga naglaylo. Hanggang sa laylo muna, tama na muna po, ibaba ko muna. Wag muna po akong wag niyo muna po akong tawagin, parang ganon. So, bakit tayo nagiging ganon? Kung noon sila Moises, nakaranas din sila ng ganyan na mga trials, pero hindi sila sumuko. Nanatili sila. 'Di ba? Parang sa atin 'yan kasi nature na nating mga taong maging manghina. Nature na natin 'yan. Alam ni God, hindi siya pumili ng taong malakas. Pinili ka niya. Sabi nga ni Apostol Pablo, 'di ba? Kung saan tayo mahina, doon dapat tayo nagiging malakas. Kasi through prayer. 'Di ba? Kaya meron si God dahil likas sa ating mga tao ang manghina. Kaya niya binigay yung grace niya sa atin. Kaya niya binigay ang kanyang sarili sa atin. Dahil nanghihina tayo. So ito, bakit natin tinatanggihan mostly ang tawag ng Panginoon? Nobody ka na nga lang noon, naging somebody ka na, hanggang sa naging nobody, gusto mo nang maging ganyan. Ba't tayo nag-i-stuck sa pagiging nobody? Yung wala tayo. Saka lang tayo kilala pag nagmumura. Saka lang tayo pag kilala pag may ginagawa tayong mali na nakakasaya sa ibang mga tao. Saka lang tayo kilala ganun. Kung yun ang gusto nating pagkilanlan or pakikilanlan sa ating sarili, manatili kang ganun. Diba? Choice mo yan eh. Buhay mo pa rin yan naman. Hindi naman sa lahat ng bagay sisisihin mo ang Panginoon dahil ikaw yan. Katawan mo yan. Desisyon mo yan. Saka lang makakapag-desisyon ang Panginoon kung pinapasok mo siya sa iyong buhay. Mga dahilan ng ating pagbabackslide minsan, nainggit ka. Nainggit ka, ay sila ganito. Ba't pwede nilang gawin yan? Bawal na kasi sa akin. Kasi nga, tinawag na ako ni Lord. Binigyan niya na ako ng bagong buhay. Masaya dun sa dati kong buhay. Ngayon, parang wala akong kaibigan. Tapos, kung minsan, magbabackslide ka dahil natitempt. Lord, gawin ko muna ito. Naghingi na lang ako ng sorry mamaya. Gawin ko na lang ito. Hingi na lang ako ng sorry bukas. Mamaya, bukas. Hanggang sa paulit-ulit na. Tapos, ang dahilan, Jesus died for us, for our sin. Hindi ganun. Pero, ito nga, kahit patuloy-tuloy tayong tinatakbuhan natin siya, kahit patuloy-tuloy natin siyang tinatanggihan, andyan pa rin siya. Patuloy niya tayong hinahabol. Pero baka sabihin nyo na, hinahabol pala ako ng Panginoon, di magpahabol lahat ako kasi nga hinahabol niya pala ako Diba? Di ganun. Nakasabi nga po sa Isaiah 55 verse 6. I-open po natin ang ating mga Bible doon. Sabi niya po dito, seek the Lord while you can find Him. Call on Him now while He is near. Diba po, hindi lang po yung patuloy tayong nagpapahabol. Meron yung time na wala. Hindi mo na siya pwedeng tawagin na Lord, patawarin niyo po ako. Lord, bigyan niyo pa po ako ng pagkakataon. Kailan pa ba yun? Pag nakipag face to face na talaga tayo sa Kanya, na nakita natin kung natotoo ba siya,
ay natotoo siya? Di ba hindi ganun? Nagbigay na siya ng sa sobrang pagmamahal niya sa atin, binigyan niya na tayo ng kanyang salita. Sinabi niya dito, seek ye the Lord. Diba? Ilang beses niyang sinabi ito, hindi lang dito sa Old Testament, kundi sa New Testament. Diba? Sabi niya, mag-repent na tayo. Kung ano man yung pagkatawag niya sa atin, balikan natin yun. Balikan natin kung ano yung tinawag niya sa atin. Kung tinawag niya tayo maging singer sa ating church, balikan natin yung mga yun. May time na gusto mo nang balikan pero hindi na mangyayari. May time na gusto mong balikan yung mga talentong binigay sa'yo ng Panginoon pero hindi na mangyayari. Bakit? Huli na ang lahat. Wala ka nang magagawa. Natuldukan na yung pagkakataon mo. Hindi naman habang buhay na nandito tayo sa mundong ito. Nabibilang at nabibilang lahat ng mga ating ginagawa. Kaya, pinili ka ng Panginoon para hindi ka mapunta sa ayaw niyang puntahan mo. Yung trials na yan, nakalagay lahat ng taong pinili niya na face yan, naharap ang mga ganyang katitinding pagsubok. Si Joseph, di ba? Si Joseph, na naginip siya, di ba? Na sinabi niya sa kanyang mga kapatid na ang mga bituin at araw ay yuyukod sa akin, sabi niya. Anong ginawa sa kanya ng mga kapatid niya? Tinapon siya sa balon, pinagbili siya sa mga ibang tao, hanggang sa pinagbili na naman siya dun sa Egyptian. Hanggang sa pinagnasaan siya ng asawa ng asawa ng amo niya, hanggang sa naipakulong siya. So ilang taon niyang hinintay yung tamang time na pangarap sa kanya ng Panginoon. Nung nasa kulungan siya, may nagkwento, isang panadero, tapos yung isang taga-hatid ng inumin. Sabi niya dun sa panadero, mabibitayin siya, tapos ihahayaang ipatok ang kanyang bangkay. Tapos sinabi niya dun sa naghahain ng inumin, mababalik ka sa serbisyo mo. Doon nag-work through si God sa kanyang buhay. Hindi niya pinabayaan si Joseph. Kaya kung na-face mo man sa buhay mo ang trials, alalahanin mo yung mga taong nagdaan sa'yo, mas matitindi pa. O kung matindi man yung trials mo ngayon, alalahanin mo, dyan, inuumpisahan ni Lord. Linilinis ka niya. Sa mga nagpapanday, pag pinapanday ba nila yung espada, isang pukpok, tama na yun? Kung may kiwing, hindi ba nila aayusin yun? Ganun si Lord sa ating buhay. Gusto niya maging matulis tayo. Kaya nating labanan ang gawa ng kaaway. Patuloy niya tayong pinapanday ng pinapanday. Hinahasa tayo ng hinahasa. Saan niya tayo hinahasa? Sa mga pagsubok. Dahil pag naging kaya natin yan, nabasag natin lahat ng mga pagsubok na yan, diyan na ibibigay sa iyo ng Panginoon ang inyong reward. Hindi ba? Kung nag-i-struggle ka ngayon, patuloy ka lang kumapit sa Kanya. Ibibigay niya kung ano ang kailangan mo sa tamang panahon. Sabi niya nga dito sa Matthew 22 verse 14. Sabi niya, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nakarinig. Diba? Magpasalamat ka dahil isa ka sa tinawag na narinig mo yung pagkatawag niya. Maraming taong tinawag,
pero ayaw nilang pakinggan. Yung minsan hindi nila alam, yung mga iba, minsan hindi nila alam na tinatawag na pala sila. Bakit? Hindi nila alam na napapariwala na pala sila. Pero ikaw mismo, na tinawag ka niya bilang nobody to somebody. Ganun ang pag-work ng Panginoon sa atin. Hindi niya hinahayaan lahat ng lingkod niya mawala, anino. Dahil ang Panginoon, hindi siya nagtatawag ng mga anino. Nagtatawag siya ng mga warrior, mandirigma, yung kayang ipaglaban ng kanyang salita, kayang ipagsigawan ng kanyang salita. Dapat magpakatatag tayo. Huwag nating hayaan na durugin tayo ng mga problema. Sino bang nagbigay ng problema? Ang Diyos. Hinahayaan niya lang niya mga problema na yan upang mas lalo tayong tumibay. Kaya huwag kang kumapit sa ibang tao. Kumapit ka unang-una sa Lord, sa Panginoon. Diba? Problema ka na sa bagay na maliliit. Kung ano ang kakainin ninyo. Kung ano ang magiging damit mo. Kung paano ba makakasurvive ka sa online class, online study. Sa lahat. Diba? Sabi niya nga dito po sa Book of Matthew. Sabi niya nga po dito na mas importante pa tayo sa mga ibon. Kung yung mga ibon, pinapaprovide niya ng mga prutas upang tukain nila, pinapaprovide niya po yung mga hayop upang bigyan sila ng pagkain, mas lalo na po tayo. Dahil nilikha niya po tayo sa kanyang image. Hindi niya po hahayaan na ang anak niya ay maghirap. I-bless at i-bless tayo ng Lord. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Madami pong mga bagay talaga na mahirap isipin na nangyayari sa ating buhay. Maraming tao na nagsisimula ng mag-doubt sa Lord dahil, Lord, totoo ka ba talaga? Bakit nangyayari to sa mundo? Bakit nagkakaroon ng COVID-19? Bakit nagkakaroon ng mga sakit? Bakit nagkakaroon ng mga taong napapariwala? Bakit nagkakaroon ng mga taong masama? Kasi nga ikaw hindi ka nag-move. O, pag tinanong sa'yo ng Panginoon, ang dami mong tanong, bakit ikaw hindi ka gumagalaw? Bakit ikaw nandyan ka lang nakaupo? Bakit ikaw nakikinig ka lang? Ang dami mo nang alam, pinili ka na. Nung first na tinanggap mo siya sa buhay mo ng buong buo, andun na yung gift niya sa'yo. Inopen niya na lahat ng gift niya sa'yo. Binigay niya na lahat sa'yo. And then, nagkaroon ka lang ng isang trial. Ayaw mo na. Lord, backslide mo na ako kasi ayoko na. Bukas na lang, Lord. Bukas na lang ulit. Bukas na lang. Hanggang sa bukas na lang, Lord. Hindi mo na ako attend ng church. Niyaya po ako ng mga kaibigan ko. Nakakahiyang hindi umattend. Di mas nakakahiya yung in-invite ka niya tapos hindi ka man lang pumunta. Paano kung nangungusap na siya sa'yo na magbasa ka man lang ng Biblia? O lagi mo yung naririnig sa mga misa ninyo, sa church, online church, o sa mga online na ganito. Lagi mong narinig na magbasa ng Bible. Pero lagi, nagbabasa naman ako minsan. Babasa naman ako minsan. Tapos bigla kang inatake ng mga depression. O anong ipapalag mo? Di ba wala? Kasi nga hindi ka nagbabasa. Sinasabi mo lang yan sa sarili mo na nagbabasa ako. Sinong niloloko mo? Wag natin lokohin ang ating sarili. Dahil ang demonyo, marunong din yan. Marunong siya sa Word of God. Paano kung sinabi niya sa'yo? Di ba sinabi niyang, Lord, hindi ka niya pababayaan? Mas importante ka pa daw sa ibon. Bakit ka nagkakaroon ng problema? Paano kung yan pumasok sa isip mo? Magdadoubt ka, magsisimula ka magsabi na, oo nga no, kung importante ba ako sa Panginoon, bakit ako nagkakaganito? Kung importante ako sa Panginoon, bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko?
Wala kang ipang tatapat. Lagi po itong na-example sa lahat po ng mga sharing, sa lahat. Yung trials po ni Jesus. Yung tinukso po siya ni Satan. Anong sinabi ni Satan sa kanya? Kung totoong ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay itong bato. Sinabi naman ni Jesus, nasusulat. Hindi lang naman sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. 'Di ba? Siya alam niya. O baka ang rason ninyo syempre iyan siya si Jesus. Anak siya ng Panginoon. Ba't tayo? Hindi niya ba tayo anak? 'Di ba kaya nga namatay si Jesus dahil siya ang naging tulay natin upang makapunta tayo sa Ama. Siya ang nagbigay ng ilaw sa Ama para sa atin. Kasi nga sabi niya nga sa John 14, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi niya, buong puso niyang tinanggap lahat ng kasalanan natin. Hindi niya sinabi na, Ama, bakit tong mga tao na to, kailangan ko po bang magsakripisyo para sa kanila? Hindi na lang natin sila tapusin, i-wipe out. Hindi niya sinabi yun. Sinabi niya na, bago pa siya mamatay. Kaya yung last words niya po ay, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya, ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganun niya po binigay ang kanyang sarili. Kaya, upang maiikon po ito, hindi natin mai-repay ito eh. Kaya ito po ang magagawa natin. Sundin po natin siya bilang isang ating magulang. Ito lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Tayo po yumukod at manalangin. Ama, nagpapasalamat po muli kami, Ama, sa inyong mensahe, Ama. Dahil muli, Ama, kayo lamang po ang siyang naghayag ng inyong salita sa amin, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord, sa pagpapaalala sa amin, Lord, na bumalik sa aming mga pagkatawag, Ama, sa pagkapili mo po sa amin. Ama, nagpapasalamat po kami, Lord, dahil sa mga ganitong salita, Lord, na binibigay niyo po sa amin, Lord, na binibigyan niyo pa po kami, Lord, ng mga pagkakataon upang bumalik muli sa iyo. Nagpapasalamat po ako, Ama, dahil muli, Lord, na ibahagi ko po ng maayos, successful po ang inyong salita. Maraming salamat po, Ama. Lord, kung sino man po ang makakaparinig na itong mga mensahe mo, Lord, pagpalain niyo po siya at ang kanyang pamilya, Lord, at bigyan niyo po sila, Lord, at maitanim po sa kanilang matabang parte ng puso, Lord. Ganoon na din po sa akin, Ama. Maraming salamat po, Ama. Gabayan niyo po kami, protektahan niyo po kami. Lord, maraming salamat po. Ito lamang po ang samo at dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.